Buhay showbiz noon ni John Wayne Sase at bakit bigla siyang nawala sa showbiz. Isa si John Wayne Sase sa mga kinikilalang mahusay na batang aktor sa Kapamilya Network noon. Una siyang sumikat bilang isang child actor hanggang sa nakilala na siya bilang isang teen idol. Naging parte ng ABS-CBN Star Magic si John Wayne nang simulan nito ang kanyang karera sa pag-arte. Kabilang siya sa Star Circle Batch 11 at napasama din sa ASAP boy dance group na Anime. Kasama sina Raver Cruz, Rodjon Cruz, Maiko Aquino, Sergio Garcia, Eman Abeleda at Nico Aytona. Maraming mga proyekto ang naibigay kay John Wayne dahil nakita ng management ng ABS-CBN at Star Magic ang potensyal niya bilang isang magaling na aktor. Napanood siya sa ilang mga TV shows tulad ng Maalaala Mo Kaya, Once Upon a Time, Your Song presents Akin Ka Na Lang, Love Spell presents Home Switch Home, May Bukas Pa, Habang May Buhay, Lorenzo's Time at Guns N' Roses. Minsan din siyang nakitang sumali bilang contestant sa TV5 reality dance competition na Move It, Clash of the Street Dancers noong 2015. Pero hindi lang siya napako sa paggawa ng mga serye dahil ilang pelikula rin ang nilabasan niya. Nariyan ang naging cast siya sa Kutob, Don't Give Up on Us, Matakot Ka sa Karma, Pintakasi, at Beauty and the Bestie. Ang debut movie naman niya na Dekada 70 na ipinalabas noong 2002 kasama sina Vilma Santos, Christopher De Leon at Piolo Pascual ang siyang nagbigay sa kanya ng una niyang acting award. Napanalunan kasi niya ang Best Child Performer Award mula sa ginawang Gabi ng Parangal para sa Metro Manila Film Festival. Nang magbinata na si John Wayne, nag-level up na rin ang mga roles na ibinibigay sa kanya. Nagkatrabaho sila ni Maha Salvador sa unang pagkakataon sa teen-oriented kapamilya series na Spirits noong 2004. Ipinasok naman silang dalawa sa isang love team nang makast sila sa 2006 drama series na Sa Piling Mo, kasama sina Piolo Pascual at Judy Ann Santos. Subalit hindi pa nagtatagal ang kanilang love team, ay naging real life ang kilig sa pagitan nilang dalawa. Ang on-screen chemistry nga nila ni Maha ay natuloy din off-cam. Inamin ng aktres na nagkaroon sila panandalian ng relasyon ni John Wayne at naging mag-fling dahil na rin sa magkasama sila ng madalas. Na-develop ang kanilang feelings para sa isa't isa. Ngunit kalaunan ay naghiwalay din sina John Wayne at Maha at nabuwag ang kanilang love team. Nagsimula na ring mabilang ang mga proyekto na naibibigay sa batang aktor noon. Laking panghihinayang ng maraming manonood at fans niya dahil unti-unti siyang nawawala sa sirkulasyon at sa limelight ng showbiz. Iyon din kasi ang panahong napabalitang nagiging pasaway na siya sa trabaho. Isa siguro sa mga rason ang maagang pagkawala ng kanyang mga magulang. Lumaki siya kasama ang kanyang lolo't lola, tiyo at tiya at mga pinsan. Hindi niya nakilala ang kanyang ama. Muli namang nagpakasal ang kanyang ina sa iba at nag-migrate ito kasama ang bagong pamilya sa Estados Unidos. Matagal na rin silang hindi nagkakausap. Ang paglamlam ng karera ni John Wayne at pagkakaroon niya ng mga personal issues ang naging hadlang kung bakit nawala siya bigla sa showbiz at nahinto sa paggawa ng mga proyekto. Wala masyadong naging balita tungkol sa mga ginagawa niya noon as a private citizen. Hanggang sa maibalita na lamang sa mga news programs ang pagkakasangkot niya sa ipinagbabawal na gamot. Dahil dito tuluyan na siyang naligaw ng landas. Noong pumanaw ang lola niya na nagpalaki sa kanya, pinasok nito ang iba't ibang klase ng trabaho para mabuhay ang tatlong anak. Naging isa siyang delivery boy, internet cafe assistant at minsan ding nakitang naglilinis ng kalsada. Taong 2016 nang masangkot siya at malagay kasama ng iba pa sa watchlist ng mga otoridad dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Naging bahagi siya ng Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Aminado ang aktor na nahirapan siyang tigilan ang bisyo dahil mahirap itong pakawalan sa sistema ng kanyang katawan. Halos lahat na raw ng klase ng mga ito ay kanyang nasubukan. Isa pang pag-amin na ginawa ni John Wayne sa mga dati niyang interviews ay noong muntik na magwakas ang kanyang buhay dahil sa kinasangkutang insidente at sa tama na kanyang natamo sa kanyang tagiliran. Pero bago pa ito mangyari ay naranasan na rin ni John Wayne na makulong ng 5 araw. Ito naman ay dahil sa away sa kanilang pamilya. Base sa kanyang kwento sa unang araw niya sa kulungan,
Sinabi niyang natutulog siya sa tabi ng inodoro dahil sa sobrang siksikan ang mga tao sa loob ng seldang pinagdalhan sa kanya. Halos 30 katao silang magkakasama sa loob. Ikinwento rin niya na minsan din niyang naisip na gumawa ng masama nang mawalan siya ng pera. Subalit hindi niya ito itinuloy dahil sa awa niya sa kanyang magiging biktima. Nasubukan din niyang makapasok sa rehab center para tulungan ang sarili. Subalit hindi siya nagtagumpay dahil labas-masok din siya rito. Aniya, hindi mo kasi siya matitigil kasi gusto mo lang itigil dahil napapraning ka. Hindi yung panagbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Mahirap talaga. Kailangan libangin mo yung sarili mo sa ibang bagay. Kailangan pag sinabing ayaw ko, ayaw ko. Mag-focus ka sa ibang bagay. Yun yung makakapagpaiwas. Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti na niyang sinusubukan na makawala sa bisyo. Sinimulan niya ito sa pag-iwas sa mga kaibigan dahil alam niyang napakahina niya sa temptasyon. Ayoko na lang din siyang maalala kasi parang trauma na lang din yung nangyari sa akin. Nakabuti rin naman. Nagkalapit-lapit kaming magkakamag-anak na dati halos galit-galit din. Ang naging motivation ni John Wayne para mapagtagumpayan ang pagsisimula ng kanyang pagbabago ay ang kanyang mga anak. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na naging batang ama siya sa edad na 20. Noong umpisa, hindi rin naging maganda ang pagsasama nila ng kanyang girlfriend. Minsan na rin kasi siyang nahiwalay sa kanyang non-showbiz wife. Pero kalaunan ay naayos din niya ang personal nilang problema at nagkabalikan. 3 na rin ang kanilang mga anak. Ani John Wayne, ayoko dumating yung araw na pag malalaki na yung mga anak kong babae, na madatnan nila yung tatay nila na ganito pa rin. Gusto ko naman maging proud sila sa akin. Nakita naman sa kanyang social media ang bonding nila ng kanyang baby girl na si Francine. Magmula kasi noong isilang ito noong October 20, 2019. Napuno na ang kanyang sockmed ng mga litrato at maging video clips ng anak. Sa isang post nga ay mapapansin na ipinaghehele niya ang anak at sinabing kakaibang pakiramdam ang kanyang nadarama sa tuwing karga niya ang anak. Nalaman din na tinatawag niyang giliw o ineng ang kanyang baby. Matagal mang nawala sa showbiz limelight si John Wayne, maswerte pa rin siya na mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa trabahong una niyang minahal. Isa kasi siya sa mga nakasama sa lumalaking pamilya ng FPJs ang probinsyano noon. Sa tulong nito ay nakabalik muli siya sa pag-arte bilang si Omar na naghiganti kay Cardo Dalisay. 10 buwan din tumagal ang kanyang karakter pero dahil wala itong kontrata, hindi na siya na-renew pa. Kaya naman matapos ang stint nito sa programa noong 2021, hindi na muling napanood pa si John Wayne. Minsan din siyang humiling na sana ay makasama siya sa bagong proyekto ni Coco Martin, ang Batang Quiapo. Mga ka-showbiz peeps, nais nyo bang magbahagi ng inyong opinyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comments section below.